Lolo boss. Lakas ito ah. Full, full blue. Praise God. Sige. Kung ready na yung live, okay na daw yung live. Let us pray. Ayan. Boker Talk sa lahat na naka-live. Boker Talk sa inyo. Okay, let us pray. Abba Father, salamat po sa new chapter na ibibigay niyo po sa aming pag-aaral, sa aming Sunday School. Abba Father, salamat po sa mga materials, sa ginamit ko po at natin, Lord, and ginagamit ko pa rin po yung kanilang mga isinulat para po meron kaming mapag-aralan today. Salamat po. Then, alam po namin, Holy Spirit, that you will give us a new, bagong-bago, Lord, kahit dati pa po itong naisulat, pero you will give a new perspective, a new season of understanding sa new lesson po namin today, Lord. I pray and declare that everyone will be able to practice yung mga pinag-aralan po namin about crisis. And today we will hold on to this new chapter of our learning. Authority is within us, Lord. Salamat po, Lord, in Yeshua's name. Amen. Hallelujah. So, new chapter na. Tapos na tayo sa crisis. Pagkatapos natin ng crisis, kailangan daw natin aralin ay ang ating authority or i-practice ang ating authority. So, yung ating title today is Authority is Within You. Sabi ng ating Lord, yung authority daw ay binigay niya na sa atin. Alam niyo yung authority? Pag tumindig ka, for example, sa classroom mo, pag tumindig ka, sabi mo, quiet! Lahat susunod. Yun. Meron ba kayong mga ganun na innate? Ano ba yung sabi ng innate? Yan na naman yung innate. Meron ba kayong pagkakataon na hindi naman kayo leader, pero nakakatendig kayo sa classroom nyo o kaya dun sa mga project nyo, na hindi pasigaw, na hindi, alam niyo yung authority? Pag, kunyari, sinabing itaas kamay mo, tataas kamay mo, yun. Usually yung mga police, kapag sinabing, ka, di ba kunyari kami ni Pastor nagda-drive, sabi huminto. Wala kami magagawa kundi huminto dahil sila ay may authority for us. So tinuturo daw sa atin ng Lord na tayo daw ay may otoridad. Saan po, Pastora? Hindi sa heaven. Kundi ang binigay sa atin ng Lord ay authority. Saan po, Pastora? Sa earth. Sabi mo nga, authority sa earth. Authority. Pero mamaya, malalaman natin bakit nawala yung authority na yun. Dati, kapag kinausap mo yung leon, sabi mo sa leon, bumanga ka. Ilalagay mo yung ulo mo doon, hindi ka kakagatin. Kasi may authority yung tao sa hayop. Sabihin mo sa dolphin, stop! Wag i-stop daw yung dolphin. Pero, sabihin mo nga, nabawi. Hindi pala nabawi, nanakaw yung authority sa atin. Kaya ngayon, anong ginagawa ng ahas pag nakita tayo? Tinutuklaw tayo. Anong ginagawa ng buwaya kapag nakita ka? Kinakain. Kaya nga may mga palabas ngayon na yung mga hayop ay kinakain or sinasaktan yung mga tao. Bakit? Nawala yung authority sa atin. Pero, nabawi yun. Nakuha ni Jesus Christ. Go on na tayo. May kwento dito si Miles Monroe. Ang author natin ay si Miles Monroe. So, babasahin ko yung linagay niya dito. Sabi niya, you have personal authority and power to fulfill your purpose in life. Nakikinig ba kayo? Yan. Parang ang dami yung ginagawa dyan. Sabi ng Lord, meron ka daw personal authority. At hindi lang yun binigay sa'yo ng Lord. Power to accomplish yung purpose mo. Kailangan mo daw itong authority. Sabi mo nga, authority. Yung authority binigay sa atin. Yung power, yung Holy Spirit ang nag-e-empower sa atin. Naintindihan nyo ba? Yung authority ang nag-e-empower sa'yo, yung Holy Spirit. Kaya you cannot go on with your life na wala kang banal na spirito sa iyong
body o sa iyong buhay. Ano po nangyari, Pastora Madit? Mafu-fulfill mo daw yung purpose mo sa buhay mo. Sasabihin sa iyo ng Lord, pag umuwi na tayo doon or sinundo tayo ng Lord, well done, my good and faithful servant. Bakit? Na-fulfill mo. Kunyari, ang purpose mo sa buhay, maging pastor, mafu-fulfill mo yun kasi binigyan ka ng authority. So, Pastora, kaya po pala, pag nagpakisuyo ka kay Ate Jenny, sumusunod si Ate Jenny kasi binigyan ka ng authority. Ano? Sabi mo nga, sa church na to, ang nakakataas ay si Lord. Yan, si Lord na nakakataas. Nagbigay ng authority para sumunod ka sa leaders mo. Kunyari, si Alain, sabi, ang uniform natin, white and brown. Susutin mo, black. Yan. Pasaway ka. Lumabag ka sa authority. Ano? Naunawa niyo ba yon? Yan. So sabi dito, mapufulfill ka daw yung purpose mo sa buhay. Ano yung purpose sa Tagalog? Layunin mo sa buhay. So ginawa ka dito hindi para kumain, ano pa, maglaro, ano pa, kasama yon parte. At humingi ng baon sa nanay mo. Layunin ka sa school. Sige nga, anong layunin mo ayon sa nanay mo? Grow? Graduate para magkatrabaho, para meron kang magandang kinabukasan. Yun yung layunin usually na binibigay sa atin ng ating magulang. Sige nga, for example, ang Lord, yun lang ba ang layunin mo sa buhay? Hindi, mamaya maririnig natin, nung binigay yung authority, may kasunod. Pastora Madit, ano yung kasunod? Pagbigay niya ng authority sa atin, ito gagawin mo. Hindi ka nabigyan na, maging leader ka, tapos wala kang gagawin. Kunyari, maging leader ka ng praise and worship team. Jeremy, anong gagawin ni Jeremy? Wala lang, nakatambay lang. Hindi. Pagkatapos ibigay ang authority sa kanya, meron nang gagawin. Naunawaan niyo ba? Amen. Sige, kunyari sabihin ko, Chef, ikaw ang bahala sa church. Ngayon, pag sinara ni Chef to, bawal mo buksan. Ano? Pag di ka pinapasok ng Chef, bawal ka kasi binigyan siya ng authority ng Panginoon. Naunawaan niyo ba? So, yung binigay sa iyo na authority ay magiging feel. Meron daw story about singer. Ako napanood ko to, si Susan Boyle. Hindi ko na-draw na yung itsura niya. Parang, basta pag nakita mo yung itsura niya, para siyang hindi, kasi siya sa Britain's Got Talent. Naalala niyo ba siya? Yung parang short hair. Jenny pag-google nga ako ng itsura ni Susan Boyle. So, habang ginugoogle ni Sister Jenny, ayan, inaagaw lang niya yung ko. Ay, hindi mo makontrol dyan. Ay, hindi mo. Okay na. Sige, hayaan mo na, Jenny. So, meron ba kayong, dyan? Meron ba kayong internet? Nakakonect kayo lahat sa amin, sa internet ng church. Sige. Ay, tsura niya, tama ba yung maliit ang buhok na kulot? Siya ba yun? Naalala niyo ba yun? So, sumali siya sa isang singing contest. Ayan, yung Britain's Got Talent, 2009 pa. Ano bang itsura niya? Plain looking? Matanda na? Middle age? What ba? Hindi youth? Hindi middle age. Parang si Pastora Madit, middle age, who was a contestant on reality television show Britain's Got Talent in the spring 2009. Ang kwento ni ginudge siya na hindi siya parang yung parang hindi yan magaling, parang gano'n. Na-judge siya sa itsura niya. Pero, once na nakumanta siya, ano po nangyari, Pastora, ang resulta, Susan Boyle began to sing. At sabi dito, napamangha niya yung mga judges at saka yung mga nanonood sa kanya. May tanong ako sa inyo. Kunyari, tinignan niyo, parang, nakakatamad naman yan, tapos biglang kumanta. Okay naman din.
Tapos biglang kumanta ng magaling, anong mangyayari sa inyo? Mapapatitig kayo, no? Mapapamangha kayo. Ganun yung nangyari sa kanya. And then, nung binigay niya yung potential niya, yung magandang boses niya, nagkaroon siya ng authority sa stage. Anong nangyari? Napalakpak niya, napasigaw niya yung mga tao. Ano yun, Pastora Madit? Anong kinalaman nito sa authority now within us? Ibig sabihin, yung talent na binigay sa'yo ng Lord, yung kakayahan na binigay sa'yo ng Lord, it's becoming your authority. Alam mo, pag nasa ano kayo, kunyari, tingnan nyo, manood kayo ng mga memes. Pag magaling yung empleyado, hindi mapagalitan. Bakit po, Pastora Madit? Ayaw mawala nung employer. Ayan. Kaya pag nag-demand siya, sabi niya, Boss, magpapalawan ako eh. Boss, meron kaming outing. Boss, meron kaming gawain sa church. Meron ganyang story eh. Yung isang IT, boss, hindi pwede, pinagtatrabaho siya sa Japan. Nung pinagtrabaho siya sa Japan, ano nangyari, Pastora Madit? Hindi pwede, meron akong Bible study dito Sabado. Sige, bibigyan ka namin ng pamasahe. Every Sabado at Linggo. That's authority. Bakit? Yung binigay na talent sa kanya ng Diyos, anong nangyari, Pastora? Dahil alam niya yung purpose niya na mag-Bible study dito, ano nangyayari, Pastora Madit? May authority. Naunawaan niyo ba? Huwag ka matatakot, kunyari, summit. Yan, kinikwento ko yan kay Kuya Dilan nyo. Pag summit, wala ka, tapos babagsak ka, Pastor. May authority ka, hindi mo ma-experience yun. Kapag hindi mo ginampanan yung dapat mong gawin, na layunin. Si Ate Queen nyo, alam niyo ba yung story ni Ate Queen? Kapapasok lang, pag pumasok ka kasi, yung mga kabataan dito, pag pumasok ka kasi, bawal ka mag-leave. Kasi baguhan ka pa lang. Pero because you know you have authority na galing sa Lord, di ka naman mayabang. Sabi mo, Boss, believe mo ako. Hindi. Kasi bakit? Tatanggalin ka kagad doon, ano? So, dahil may authority ka, sabi dito, nakukuha mo yung attention, napapasunod mo, napapamangha mo yung mga tao. At ayun ang nangyari kay Susan Boyle. Yan. Na-research mo ba kung ano yung tsura niya? Yan. Hindi ko na maalala yung tsura niya, pero mukha siyang hindi singer. Nung tinanong siya, ano bang gusto mo sa buhay? Maging professional singer. Dineklara niya. Sige nga, today nga, ideklara mo kung anong gusto mo sa iyong buhay. Sige, kahit ikaw lang nakakarinig, basta may marinig ka. Sige, sabi mo nga, ideklara mo. Sabi ng iba, mapangasawa po siya. Yan. Wag ngayon. Yung yung pangarap mo, ambition mo sa buhay. Sige nga. On. Sabi ko, ideklara mo yun sa sarili mo. Kasi nung dineklara niya yun, nanalo siya. Pero, di siya nanalo totally. Second siya. Pero, nakuha niya. Ayun. Ay, tingnan niyo yung itsura. Sige nga. Tingnan niyo yung itsura. Yan. So, parang hindi mo siya mapapaniwalaan. Ano? So, naalala ko nga talaga siya. Yan, ganun nga. Kulot na maliit ang buhok. Kasi, siya dito. Sabi ni Miles Monroe, most of the audience members, while she was singing, ano nangyari po, Pastora? Clapping, cheering, and standing. Alam niyo yung pinakamadaling definition ng authority? Alam niyo yung mga Boy Scout or kaya yung mga ROTC, yung mga officer? Pag sinabi nilang, tawag doon? Officer ako dati. Nakalimutan ko na yung high school ako. Kasi that was just 1 year ago. Pero hindi, that was 23 years ago. Yan. Ano yun? Ano yun? Nakalimutan ko na. Sinong ROTC dito? Hindi, Boy Scout, Girl Scout, si ROTC. Si Jel sana eh. Yung, kanang panik na! Kahit kanang panig ka. So that pretty. Ano yun, Pastora Madit? Binayaran ko ba yung mga dahil alam nila, officer ka,
O, yung gupit mo, Clarence, uukaan kita. Iiyak ka ba doon? Gaganon ka? Hindi. Uuka ka. Ngayon, bakit po, Pastora Madit? Kasi, ano ka, may authority over sa'yo. Naunawaan nyo ba? Ganun. Kasi ano na ngayon ang babait na. Pero yan kay Joab, uka yan sa akin. Ayan, yan, ganyan. 2x3 tayo eh. Yan kay Jeric, tama. Yan, kay Jeric. Ayan, kay college na kasi si Jeremy. Pero uka din yan sa akin. Yan. Pero papalag ba? Walang papalag. Yung mga suwain lang ang papalag. Ano po? Pero, pag sinabi ng officer, bilad araw sila. Yun. Pero nung college ako, medics na. Alam niyo medics, pag may nahihimatay, so ang ginagawa ko lang doon, nagche-chest ako, o may mahihimatay iba dyan. Nagche-chest kami sa gilid ng mga So sabi dito, he resounding standing ovation. Ang authority niya para tumayo o tumindig ang mga tao sa kanya ay yung kanyang potential. Yung kanyang authority na binigay sa kanya ng Lord dahil magaling siya kumanta. So, ay sabi dito, yan, 2 weeks lang. What does authority have to do with a television performance or even a singer? Sabi niya, doesn't authority means you have to exercise some jurisdiction? Kaya sinasabi ko kanina, pero sinagot na natin kanina. Di ba yung may mga authority ay yung may mga control sa tao? Gaya nino, magbigay nga kayo ng authority, maliban sa police, sinabi ko na, si AT, sino pa may authority sa atin? Si mama, si papa, sino pa? Kayo talaga, isa-isa nyo ba? Si tita, si tito, yung mga pa, si lola. Sino pa? Sa community. Barangay, si mayor, si barangay chairman. Kami nga pag pinapaalis yung kahit street yun, pag may-ari yun ng pag pinaalis kami, aalis kami. Guardia. Pag pinaalis tayo sa land bank, papalisin tayo, hindi tayo papadaanin. Yan. Pero doesn't it involve example, leaders and followers, bosses, employees, parents, children, teachers, student? Diba yung teacher nyo, pag sinabing kumuha kayo ng 1/4 sheet of paper, kukunin nyo ba 1/2? Hindi po, dahil may authority, kayo. And those in charge and those under who are yan, sabi dito, bakit yun ang example? Sabihin mo nga sa katabi mo. Yan, ideklara mo to. 1, 2, 3, go! Kayo nga, may authority kayo, every person. Kaya pag tinawag mo si Sushi, Sushi! Come! Wala siyang magawa. Come! Sushi! Outside! Authority yun. Yung baka mo, pag sinabi mo, kakatay ka na, ayan. So, pag sinabi mo dun sa kalabaw, mag-araro ka na, wala naman siya magawa. Tama ba? We have authority, pero, napapractice mo ba yung authority mo? Somehow. Mas lahat ng ating kuya dito, magsabi ng amen. May sumusunod pa sa inyo? Yes, amen. Nandito pala si, Junior Prophet Sadu. Ay, wala pa lang animation. And there's an underlying aspect of authority that has not been acknowledged or addressed by leaders, corporation, government, and individuals. But that is crucial for effective and fulfilling human endeavor. Sabi dito, ang totoo, the secret of a good boss. Hindi daw yung mga leaders, akala nila usually, mga leaders, tingin. Yung mga leaders, akala mo, mapapasunod mo yung iyong, ito may example ako. Ready ba kayo sa example ko? Yan. Yung mga leaders, sabi nila, ang dami daw ahas na, may kwento ako, ang dami daw ahas na dun sa barrio nila. Tapos sabi nila, sige, atin reward system. Ano po reward system? Bawat makahuli ka ng ahas, para daw mawala yung mga ahas Ito yung solusyon ng leader.
Oh, yan. Hello, good morning. Yan ang mga gupit. Yan, ang gupit. Hello, Alden. Guwapo. Hello. Ang ganda naman ni Rihanna. Yan. O, sige. O, ready na ba kayo makinig? Marami daw ahas sa community nila. So, yung barangay, sabi niya barangay. Sige. Para mahuli yung mga ahas at mawala yung mga ahas, ang gagawin natin, isang ahas, kunyari, lakihan natin, 10,000. So excited yung mga tao. So sabi nila, kala nung mga tao sa pera ang authority. So ang ginawa ng mga tao, naghuli, pero alam niyo ang ginawa nila? Para dumami, para sila ay kumita. So noong una, effective, parang nawawala. Pero alam mo ginawa nila, brinit nila yung mga ahas. Bakit, Pastora? Isang ahas? Magkano? 10,000. So, kesa umonte yung ahas, pinalagaan nila yung ahas para makakuha sila ng 10,000. This is an example of reward system na maaaring hindi effective sa leadership. Tama ba yon? So, kapag sinabi kong, sige, pag hinugasan nyo yung mga baso nyo, meron kayong Jollibee. Ang gagawin nyo, gagamit kayo ng baso para may Jollibee kayo. So, that's sometimes wrong. The reward system is wrong. So, sabi nito, maaring hindi daw yun ang magpa-stay ng mga empleyado. So, sabi ni Miles Monroe, meron daw something better authority na dapat i-practice ng bawat isa. Ito daw ay magpro-provide ng key not only for individual accomplishment, hindi lang para sa buhay natin, pero sa buhay ng ating church. Sa buhay na pinapagawa sa atin ng ating Panginoon. Ito yung pag-aaralan natin mula chapter 1 hanggang, anong chapter to, sis? 15. Pag di ka pa naman nakasunod dito at nakuha mo yung authority mo over the planet, ewan ko na lang sa'yo, Yan. So, sabi dito, Susan Boyle's story illustrate the essence of authority. Mukha naman siyang hindi mo siya gagalang-galangin. Mukha siyang maliit. Sabi ng tatay ko sa akin, ikaw ang liit-liit mo, ang tapang-tapang mo. Sabi ng tatay ko sa akin nung ako'y bata pa. Kaya sabi ko kay Jenny, hindi ako nabubuli. Kasi nung bata pa lang ako, I know my authority. Pastora, lagi kang president. Lagi kang president. Ay, naging muse po ako nung grade 3. Yan, nataya ako sila, na-muse ako. Alam niyo po ba si Mikay? Sabi ko, ba't yung anak mo, ate, lagi nasa unahan, president siya. She knows the authority. Ang sinasabi ko, this time, yung mga youth, you become your president. Leaders. Bakit po, Pastora Madit? Pag merong gawain, magpre-pray ka. So, wala silang magagawa. Magpre-pray sila. So, those Christian na nasa authority, napakaganda nun. So, sabi dito, wala naman sa muka ni Susan Boyle. Nakita niyo itsura kanina? True authority is personal and true authority comes from within. May nagbigay sa atin kung bakit tayo, pag kunyari si Ate Princess ay kumakatawan ating leader sa local mission. Pag sinabing alas 8, dumadating ka 8:30, okay, pero sumusunod ka pa rin, So, be on time. Sabi mo nga sa katabi mo, be on time. Yan, si Ate, ang pinapaproblema nyo, si Princess. Authority is not something you automatically receive. Naniniwala ako dito, di ba? Hindi mo automatically na-receive. With title either such as manager, boss, CEO, or president. Hindi daw. Sabi mo nga, grace ng Lord. Akala ng mga tao, kaya sila nagiging manager, kaya sila nagiging president dahil, Pastora Madit, dahil sa galing nila. Pero of course, may partnership yan. Pero of course, ang pinakamahalaga ay ang Lord ang nagtalaga ng leaders. So si Kuya Christian, dapat kahit ganyan si Kuya Christian, si Lord ang naglagay niyan as authority. So, sino ang nagbibigay ng authority sa tao? Sabi mo nga, ang Lord.
So, ang authority daw is not given automatically. Ayan. But, yan, sabi din, dahil dun sa galing mo, kundi automatically given by you by the Lord. Sabi mo, bigay sa'yo ng Lord. Yan. Ano po ba yung authority? Pwede nyo bang basahin? 1, 2, 3, go. Alam natin yan. Yung magulang mo has a right to give orders. Sabi dun sa napanood ko, paano mo daw malalamang pag nanay ka na, ay may anak ka na, at may, ano ka na, meron ka ng nanay ka na at tatay ka na. Kunyari daw, gusto mong iabot yung remote. Paabot ng remote! Kahit daw nandyan na, anak! Yan. Kunyari si ano, Mark! Mark! Abot mo nga yung remote. Tapos makikita ng anak mo yung remote, ganun lang. Ayan, may authority ka na daw to give orders. Ano? Ikaw talaga, pastora. Ano? Pero, napansin nyo ba yan? Napansin nyo ba yan? Napapansin ko yan sa ate ko eh. Sabi ng ate ko, Mikay, kunin mo nga yung laptop sa taas. Si Mikay naman, tataas na na ganyan. Alam mo, pero kami ni pastor, wala kaming mautusan. Abang utusan namin si Sushi. Sushi, kunin mo nga yung laptop sa ano? Ayan, so sabi dito, the power or right to give orders, make decisions, and enforce obedience. In this church, our authority to make decision is the Lord. Ang nagbibigay lang ng command usually is Pastor Gab o si Pastora. Meron tayong sa 31, may gawa, 31. May gawain tayo. Ang authority natin doon si Sister Jenny. Nagbibigay lang kami ng advice. Pero si Sister Jenny at si Kuya Chris ang naglilid sa atin ng, Pastora Madit, doon. So, pag sinabi ni Ate Jenny, Kuya Jel, pasuyo naman, pabuhat nung altar. Bubuhatin niya yung altar. Wala siyang magagawa. Buti na lang, hindi yun ang pinapagawa ni Ate Ivana. Ay, ito yun sa Miriam. Pero sabi nung ating libro, authority is also inherent within every living thing created on earth. Pag sinabi mong inherit, talagang binigyan tayo ng leadership skills ng Lord. Sabi mo nga, leader ka. Yan. It is natural. Natural daw. Natural. Alam niyo ba, kung ikwento ko, yung mga lalaki is a natural born leader. Kaso lang, nababaliktad talaga. Bakit? Hindi kasi kinukuha ng lalaki yung leadership. Ano nangyayari? Yung nanay ang nagiging leader. Ngayon, ang sinasabi, kung anong gusto ni Mrs., yun mga masusunod para walang problema. Lalong nagkakaproblema. Pag ang naging leader ay ang babae. Bakit? Kumakain ng prutas ng good and knowledge of evil. Pero kung si Adam naging leader nun, hindi magkakasala ang tao. Naunawaan niyo ba? Yung mga lalaki, huwag kayong mahina ang loob. Sabi dito, it is natural, inherent, na binigay sa atin ng Lord. Sabi mo nga sa katabi mo. Sabi mo nga sa katabi mo. Yan, pwede mo ba sabihan yung katabi mo? Pag lalaki, leader ka, born leader. Born leader kayo, huwag kayong, of course, mamahalin niyo yung mga asawa niyo. Pero you should be the leader. Saan tayo kakain? Si Mrs. ang nasusunod lagi, no? It doesn't have to be worked out. Hindi daw dapat, bakit mo pinag-aaralan to, Pastora Madit? Dapat nga, di natin pinag-aaralan eh. Kaso lang nanakaw sa atin ng Lord daw, binigyan na tayo ng authority and it cannot be given to someone. Only released and developed. Dahil, tingnan nyo only release and develop. Pakinggan nyo to. Pastora Madit, si Teacher Queen, siya ay ating Christian education leader. Hindi ko binigyan ng authority. Rinilis ko lang. Sabi ko, ikaw na leader. O ngayon, yung mga kids teacher, sino sinusunod nyo? Si Queen, di ba? Hindi
Hindi ko yan hindi ko yan binigay sa kanya. Release. Uy, ikaw daw leader, sabi ng Lord. And then, nag-work na siya as is. At si Sophia, hindi ko siya binigyan ng talent bilang communication leader. Ginaguide ko siya. Pero, nung rinilisan siya, siya na bahala. Naunawaan niyo ba yon? Si Kuya Christian din, lahat ng mga leaders dito. Sabi dito, and sabi kanina, all of us, sabi mo nga, ako, I born with authority. So today, God is releasing that authority, leadership skills. May leadership skills ka. Kaya kala mo, sabi nyo, ba't ako na naman leader? Ba't ako na? Ganyan din ako dati nung bakit ako lagi? Kayo yung nagbibigay lang ng pera. Kayo ba yung nag-aambag lang? Wala kang ambag, pera lang. Yung iba, walang ambag, kapogian lang. At may ambag kayo, ha? Yan, mag-ambag kayo sa mga assignment nyo, sa mga group project. Yan, sabi ng Lord, nasa si Pastor Gab? Ay, sinundo kayo ni Pastor Gab? Sinabi nyo na? Nagbasa na? Sinundo kayo ni Pastor Gab? Yan. Kaya sabi ko, ba't nandito na sila dyan? Wala pa si Pastor Gab. Personal authority is inherent within every human being, whether that person is considered the one in charge or the one following orders. Kahit daw ikaw ay member ng isang grupo, kunyari, ikaw ay sa consolidation, hindi ka daw nawawala ng authority. Inherent sa'yo yun. Alam niyo ba yung inherent? Parang minana mo na sa Diyos. Sabi mo nga, minana mo sa Lord. Pag pag mabait daw yung anak mo, gusto mo sabihin, mana sa akin yan. Hindi, mana sa Lord. Yan. Yan, sabi ni ba, mana kay Jesus yan. Ang ganda, mana sa akin. Sabi nung isang kabalit, hindi mana kay Jesus yan. Yan. It is a gift of a person or thing possesses in order, ulit bakit binigyan ng authority ng Lord para ma-fulfill niya yung kanyang destiny? Mamaya, makikita nyo, ito yung unang-unang binigay ng Lord kay Adam at Eve. Sabi mo nga, authority. Mali pala yung basa ko. It's authority. Yan. Yun yung maarting authority. Yan. Sabi dito, in order to fulfill yung layunin mo sa mundo, which that person or thing was placed on earth. Sabi dito, because binigyan tayo ng otoridad or leadership or anuman gusto mong sabihin doon, every person or living thing already has the ability to fulfill his/her authority in the area or the domain of his/her gifting. Sabi mo nga, domain. Pag binigyan ka ng domain ng Lord sa school, pag sinabi mo domain, address. Pag sa IT yan, yung kunyari, JOGSGO, yun na po ang ating jogsgochurch.org. Bago na po ang ating domain. Pag pumunta ka doon, lahat ng yon sa'yo yun. Okay? So, kunyari, binigyan si John Lee authority. Sa school, siya ang leader. Pwede siyang mag-command doon at i-obey siya. Unawaan niyo po yun. Yan. You have, pwede niyo ba basahin? 1, 2, 3, go. Kaya pag sinabi mo, Lord, pag tinawag mo ng Lord, ang Lord sa buhay mo, binibigay mo na yung authority sa Kanya. So, hindi yung sarili mo ang masusunod. Kasi ang tawag doon ay disobedience. Naunawaan niyo ba yon? Pag sinabi ng Lord na ito mapapangasawa mo, you do not have authority over yourself. Pastora, siya ang mahal ko. Sabi ng Bible, the heart is deceiving. Mapanlin lang ang puso. Sabihin mo nga sa katabi mo, huwag mong sundin ang puso mo. Sundin mo yung Lord sa buhay mo. Naunawaan niyo ba yon? Pag sinunod mo yung puso mo, ang daming napapahamak dyan. Ang daming sirang pamilya dahil sinunod ang puso. O tama ba yung puso mo? Hindi. Dapat ang sundin mo ay kagustuhan ng Lord. Amen?
Kaya mali yung kantang, ano ba yung kanta? Sundin ang puso. At saka yung, kung ano ang nasa puso mo, sundin mo. At saka yung, kapag tumibok ang puso, wala ka nang magagawa kundi sundin ito. Mali yun sa Kristiyano. Kapag tumibok ang puso mo, isurrender mo sa Lord kasi madalas, mali sinasabi ng puso mo. Unless, tingin ka sa akin, unless, kapatid, magkapuso na kayo ng Lord. Kasi pag tumibok yung puso mo, parehas na kayo ng Lord. So, meron ka ba? Have you identify your own personal authority? Saan ka magiging? Saan yung place na sinusunod ako na itong mga to? Saan yung authority mo? Ano? Of course, yung mga leaders, madaling sabihin. Pero yung mga members, saan ang authority mo? Meron ka na bang napasunod para sa magandang layunin? Ha? Ang bango. Muli ako. So, pag-aaralan natin to, 4 lang. Ayan, hanggang 9 lang po ako. Baka 1 and 2 lang maano ko. 4, meron daw 4 foundational principle para maintindihan natin yung authority natin. So, number 1 na po tayo. So, bakit kailangan natin to intindihin? To understand authority and to enter in the power of your personal domain. Kasi pala, sasabihin ko sa iyo, youth, mga nagtatrabaho, kung nasaan ka, yun ang place of authority mo. Nawaan mo? Ano yun, Pastora Madit? Hindi ka ang mapapasunod. Magsuot tayo ng may mga sungay. Hindi ka yun. Kundi, wag tayo magsuot ng ganyan kasi hindi yan nakakalugot sa Lord. Ano? Naunawaan nyo, you have power on that place. Dito, pag sinabi namin, masamang ganyan, anong gagawin nyo? Hindi susunod, tama? Kasi we have the domain. We have the power and the authority, yan. So, number 1, ang dapat daw natin maintindihan, the principle. Basahin nyo nga, 1, 2, 3, go. Pwede nyo bang basahin din yung pangalawa? 1, 2, 3, go. Amen. Kung sino daw nag-release ng authority, nakalink daw yun sa gagawin mong authority. Pastora, sino po ba ang principal or author ng authority? Hulaan nyo. Sino daw ang author ng authority? Sino? Full. Di ba may authority ka? Sino ang author niyan? Ang Lord. So sabi dito, yung daw na ibinigay ng Lord para sa ating personal authority, nakalink daw yan doon sa origin ng gifts natin. For example, binigyan ka ng gifts ng Lord sa pag-awit. Ilalagay ka ba ng Lord sa pagluluto? Wala kang authority doon. Nawaan mo? Ilalagay ka nun sa praise and worship team. So, ang nagre-release ay yung nag-release ng authority sa atin, nag-release din ng gift sa atin. So, siya talaga may alam kung saan ka gagamitin. Amen? So, dapat konektado tayo sa author para malaman natin saan natin magagamit yung gift natin, saan yung domain or address natin gagamitin iyon. Naunawaan nyo ba yon? I pray po naunawaan natin ito. Once you discover the true source of the authority, which is, alam ko, dapat alam mo na, that is inherent within you, opportunities, sabi ng Lord, mag-flow na daw yon sa lahat ng pagdadalan sa'yo ng Lord. Amen ba? Yun, may gifting ka. Yan. Na, meron ba kayo yung mga experience na parang wala naman akong gift dito? Pero, di mo alam si Lord pala ang magbibigay sa'yo ng gift. Ako meron sabi ko may gift pala ako dito pag ginawa ko to. Si Lord talaga nagbibigay ng gift sa atin, So, babasahin ko yung original, tapos matatapos na ako. Pwede ba natin buksan yung ating Bible? So, Genesis 1, verse 28 to 31.
Babasahin natin sabay-sabay kung anumang version yung meron ka. Genesis 1, verse 28 to 31. Huwag po kayo mag-alala. Hindi kayo mahirapan hanapin yan kasi nasa unang bahagi po yan. Ngayon, babasahin natin. 1, 2, 3, go. Blines niya. Basahin mo sa version mo. Blines niya sila, si Adam at Eve ko, at sinabi sa kanila, magkaroon kayo ng maraming anak. Punuin niyo ang mundo at kayo ang, ito yung authority, mamamahala dito. Yun pala ang Tagalog ng authority, mamamahala, ikaw ang manager, leader. Kayo ang magiging in charge sa mga isda, ibon, at lahat ng hayop. Tingnan nyo, binigyan ko kayo ng lahat ng klase ng butil at prutas para makain nyo. Mga damo at halaman naman ang pagkain ng mga hayop at ibon. At nangyari nga iyon. Pinagmasdan ng Diyos ang lahat ng ginawa niya at nasiyahan talaga siya. Natapos ang gabi at dumating ang umaga. Yun ang pang-anim na araw. Nung 6 na araw, binigyan na ng authority ng Lord ang tao. Para magparami ng anak, magparami ng, Pastor Rora Madit, ng mga hayop, magparami ng mga halaman. Di ba may naririnig kayo, pag kinausap nyo daw yung halaman, lumalago? Sinong nun? Kausapin mo yung mga halaman mo, lumalago, totoo yun. Bakit? Authority. Lumago ka, patay ka, mabuhay ka. Meron akong kakilala, kaba-birthday niya lang, may nakita siyang patay na pusa. Alam niya ang authority niya sa daan. Hindi man lang buhay, pero lumabas siya, sabi niya, I give you life in Jesus' name. Bakit, Pastora? Nakakatawa ba? Nakakatawa, no? Pero alam mo, that's the authority. Being practiced. Hindi man nabuhay, pero sasabihin ko sa iyo, pag hindi siya nawalan, makakabuhay siya. Hindi lang ng pusa, pati ng tao. Posible ba yon, Pastora Madit? Yes, Jesus Christ. Si Lazarus, nabuhay. Sino pa po, Pastora? Si Elisha, nabuhay yung namatay na anak nung Shunammite. So, pwedeng makabuhay ng patay. Sa Ezekiel, pag nabasa ka, yung mga dry bones daw, nagkaroon ng laman at na buhay muli. Nakakatakot ka. Ba't ka nakakatakot, Pastora Madit? Baka pag merong kabaong, pinag-pray mo, dahil may authority given to you, nakakatawa lang pa na baka mabuhay. Kaya sabi mo, ito yung binigay sa atin, Genesis 1 pa lang. Anong authority sa'yo? Na binigay ng Lord, mamahala ng buong mundo. Kaso lang, hindi na mamahala ang mga tao. Ano pong ginagawa ng mga tao? Naninira. Naninira ng, yan. Sa Psalm 8, nangungurakot daw. So, number 1 pa lang tayo, the author. Tandaan nyo, next week ulit. Yan, sige. May tanong ba kayo? Wala na, kasi, delayed na. So, okay. Let us pray. Abba Father, salamat po dahil patuloy niyo po pinapalawakan yung aming perspective, yung aming kaisipan, ukol sa binigay mo po sa amin. Hindi po kami kung sino-sino lang. Kami po ay binigyan mo ng authority over the earth. Sabi mo pa nga po, Lord, even the snake will not bite us kasi meron po, or even the venom nung snake, Lord, hindi makaka-apekto sa amin dahil we have authority over, Panginoon, dahil sa binigay mo po sa amin, Jesus Christ, na authority. We have authority over the plants, over the animals, Panginoon, and over the earth. Lord, tulungan niyo po kami ma-regain, maisoli po sa amin yung autoridad na iyon, Lord. And I pray and declare this year, 5786, we will declare with authority, Lord, sa sakit, sa kahirapan, Panginoon, even sa kaguluhan. Kapag po kami ang nagsabing, tumahimik, be peace. Magkakaroon po ng peace, even the storms, even the crisis, Panginoon. Lord, salamat po for being the author of our authority dahil alam po namin, release mo na po today. Today, I release kung saan man po dako pumupunta ang aking mga kapatid sa school, sa office, Lord God. They will be in charge.
And yung in charge na po yun para sa kaluwalhatian mo po. Salamat po, Lord. In Jesus Christ name we pray. Amen. Thank you po, Lord. Let's prepare.